Amen. Ready na po ba tayo? Amen. Handa po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan dahil tatanggap po tayo ng pagpapala sa Panginoon sa gabing ito. Amen. Napakaganda po. Excited na po ako sa mensahe ng Panginoon, ang pagbunga. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tinatawagan ko na po ang kanyang butihing mensahero, si Pastor Marvin Aguilar. Amen. Praise God. Amen. Good evening po sa bawat isa. At salamat po sa Panginoon. At dinako niya po tayo dito ng ligtas, may lakas. Isa lang nag-amen, isa lang may lakas. Yun, umabol pa yung iba. At yung iba nagpapalakas pa. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. At hindi tayo doon sa panig ng karandaman. Amen. At narito ka ngayon, nagkaroon ka ng time para sa Kanya. Hindi po gaya ng iba, nakarelax sa bahay, at yung mga inaabangan na teleserye, nandun sila nakaharap. Ba't kung ating pagbubulay-bulayan ang ating buhay, sa salita ng Panginoon ay parang teleserye rin po, hindi po ba? Ganoon. Napakaganda, paganda ng paganda, paganda ng paganda. Kung ikaw ay tunay na nakikinig at gumaganap sa kanyang mga salita. Amen po ba? Ang buhay ng tao ay napaka-simple. Sabi nga ng ating kapatid kanina, isinilang ka ng hubad at wala pa ako dun sa pinakadulo. Ayaw ko muna doon. So, lumaki ka hanggang sa nagkaroon ka ng isip, nalaman mo ang masama, nalaman mo ang mabuti, hanggang sa natagpuan mo ang ating Panginoon. Hanggang sa pagtanggap mo sa ating Panginoon, at ikaw ay sumurrender sa Kanya, Lord, patawarin mo ko. At sumunod ka sa Kanyang utos. At nagpabautismo ka sa Kanyang pangalan. Hindi mo namamalaya ng buhay mo ay nagkakaroon ng paglago. Amen po ba? Which is na yun ang pinag-aralan po natin. Last 2 Sundays ago. Di po, last Sunday lang. Sino ba Sunday? Sino ba yung last Sunday? Si Pastor. So, noong pong isang Sunday, no, ang paglago. Praise the Lord. Doon ay napag-usapan natin at napagbulay-bulayan natin doon sa 1 Peter 2:2, gaya ng mga sanggol na bagong pinanganak, sabi po dito, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya. Dahil po sa unang pagkakataon, sa pagtanggap mo sa ating Panginoon, ay tunay nga na kinukuha mo yung mga Word of God na tunay na walang daya sa iyong pagbabago at sa iyong paglago. Amen po ba? But marahil, yung pong iba ay hindi nila nakukuha yung protina. Amen po ba? Hindi sila nakakakuha. Kumbaga kung minsan po, sabi ko nga, di ba may diet pa na sinasabi doon, na kung minsan po, nakukuha nila, but sinusuka pa nila. Ayaw nila. Hanggang nagiging, ano po sila, nagiging bonsai. Sa kanilang pananampalataya ay nagiging bonsai. Hindi sila lumalago, kumbaga. Amen po ba? Marahil siguro po ito ay nagkataon sa gumagawa ng ating mga backdraft, ay aking napapansin. Mula nung nagawa yung mga backdrop, ay puro green. Bubot. Kailangan pang ilagay doon sa basket at lagyan ng mga dyaryo para naman ay at bigyan ng kalburo. Huwag na wag. Amen po ba? Paglago, lumalago. Ngayon, kapag lumalago, kailangan ng pagbunga. Amen po ba? Marahil po, nakaka-relate kayo. Kapag malago, meaning,
magkakaroon ng bunga. Amen? Sino po bang mga lumalago dito at may bunga? Magtaas ng kamay! Amen! O wala pa yung paglago, tumutubo pa lang yung mga dahon. Wala pa, ano? Buksan po natin ang ating mga Bible dito sa John 15:1. Ako ang tunay na puno. Mismo ang ating Panginoon ang nagsabi, siya ang tunay na puno. Amen po ba? Puno ng ubas at ang aking ama ay ang magsasaka. Amen. Mismo ang ating Panginoon ang sabi niya, siya daw ang puno ng ubas. Amen. Amen. Mga moments, nakaka-relate. Amen. Praise the Lord. Sa Friday po, mga sasaksiyan natin yan. Ang ating Panginoon, ang siya yung puno ng ubas at ang kanyang ama ay ang magsasaka. Next slide. ang bawat sanga nasa akin. Ang sabi ng Panginoon, ang bawat sanga na nasa akin ay hindi nagbubunga. Ang bawat sanga na nasa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. Nakakaya sa kanya, but hindi siya namumunga, ay inaalis. Nakay Lord po ba tayo? Amen. Namumunga ka ba? Gusto mong maalis? No! Ayaw ko. Ang sabi ng banal na aklat ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya. Ang bawat sa kanyang sanga ay nililinis niya. At upang lalo ito ay magbunga. Amen. Napakaganda nun no? Yung mga hindi nagbubunga, meaning, hindi sila lumalago at tinatanggal ni Lord. Yung namumunga ay lalo pang nililinis upang lalo pang magbunga. Amen. Kaya yung buhay po natin, ang ating Panginoon, kung nalalaman ang ating Panginoon, alam niya kung ikaw ay tunay na namumunga sa buhay mo. At patuloy kanyang nililinis sa ating buhay. Amen ba? Next slide. At ang sabi po dito, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng alin? Ng kanyang salita. Na sa inyo'y aking sinalita, ang sabi po ng ating Panginoon. So nilinis na tayo, at tayo ay lalong lumago, at nilinis pa sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon na ating tinatanggap sa ating buhay. Marahil po yung iba, ako, yung naano ko dito, yung salita ng Panginoon ay parang ugat. Buhay. Na nagbibigay sigla sa bawat sanga, sa bawat sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Kung minsan nga, nakaganon na lang yung sangay nakaganon na lang. Oh. Pero minsan, nabubuhay pa. No? Kumakapit. Hanggang nakaganon. Hanggang sa lalago. At ito'y mamumuo. Amen po ba? Hindi tuluyan yung nakaganon. Walang ugat, walang pupunta, walang supply. Na kung ikaw ay aalis sa salita ng Panginoon, ganoon ang mangyayari sa iyo. Ganoon ang mangyayari sa iyo. Kaya next slide. Kayo'y mananatili sa akin. Amen po ba? Kayo'y mananatili sa akin, ako'y sa inyo. Gaya ng mga sanga, di nagbubunga
sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Amen po ba? Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y nananatili sa akin. Napakaganda nito. Ulitin ko. Kayo'y manatili sa akin. Yan ang nais ni Lord. Manatili ka daw sa Kanya. At ako'y mananatili sa inyo. Tingnan mo nga naman ang gusto ng Panginoon. Kapag ikaw ay nanatili sa Kanya, si Lord ay sasayo. Amen po ba? Gaya ng sanga, di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Kung ikaw ay mananatili sa ating Panginoon, ikaw ay magbubunga, lalago ang iyong buhay. Maliban nilang, ikaw ay wala kang connection sa Kanya. Ano mangyayari sa'yo? Di ba, pinuputol po ni Lord yan. Siya mismo pinuputol. Amen po ba? Next slide. Ako ang puno ng ubas. Inulit. Kayo ang mga sanga. Si Lord ang puno, tayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin at ako'y sa Kanya. Napakasarap. Si Lord nasa atin, ako'y nasa Kanya. Siya'y sumasa akin. Amen. Paano ako, hindi ako maghihirap. Hindi ako mamumroblema. Okay, may problema man ako, but Lord, Ikaw ang bahala. Sa'yo ko pinagkakaloob, Lord, kasi Ikaw nasa akin ka eh. Alam mo naman, ako nasa sa'yo. Kaya hindi mo ako pababayaan, hindi mo ba, Lord? Sino yung mga problema dito? Namumroblema ngayon? Amen. So, huwag kang mamumroblema. Nasa atin si Lord. Ngayon, problema mo kung wala ka kay Lord. Amen po ba? Malaking problema yan pag wala kang connection sa Kanya, kung wala ka sa Kanya. But, alalahanin mo, nasa Kanya ka. Nananatili ka sa Kanya. So si Lord ay nasa iyo. Amen. Nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Diyos siya. Para naman medyo makita niyo yung mukha. Naman. Amen po ba? So magkakaroon daw po tayo ng maraming bunga kung nasa sa Kanya tayo. Kung hihiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Kaya nga, pag nakita mo yung mukha niya, parang plentoy na kung hindi mo maintindihan, namumroblemang lubha, alam mo, wala na siyang magagawa. Dahil wala sa Kanya si Lord. Pero kung ikaw ay problemado, pero masaya pa rin. Kasi si Lord kasama mo at hindi kanya pababayaan. Di mo ba? Kasi may magagawa si Lord eh. At may magagawa ako. Dahil alam ko si Lord kasama ko. Amen po ba? Napakasarap yan, no? Pag nasa Kanya ka, alam po ba ninyo? Sa totoo lang, no? Mas hindi ako nahingit yung mga nagsha-shopping sa mall. Kung kumarga ng mga bag, pati sa kilikili. Ang daming, amen po ba? Hindi ako nahingit. Kung paikot-ikot ka dyan sa Bahrain. Hindi ako naiinggit kung marami kang gadget, kung ano-ano. Kasi ako alam ko, kasama ko si Lord. Nasa Kanya ako. Amen po ba? Amen po ba? Mapapahalad kayo kasi nandito kayo para sa Kanya.
Hindi nyo na-miss ito sa buhay ninyo. Amen. Siya ito yung nagpapatibay sa mga sanga, sa mga ugat na nasa atin. Amen po ba? Ihiwalay ka ba sa Kanya? No way. Kahit anong mangyari, hindi ako ihiwalay sa Kanya. Dahil alam ko, may gagawin si Lord. At may magagawa din ako para sa Kanya na makapaglingkod ako ng tapat. Amen po ba? Next slide. At ang sabi po dito, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga. Amen po ba? May tatapong ka at matutuyo at mga titipunin at mga iahagi sa apoy at mga susunog. Tingnan po natin ang isang tao na wala sa kanya si Lord. Di po ba? Kita mo. Tandaan mo. Kahit anong gawin mong pagyayaman dyan, o magpakayaman ka, ano bang gusto mo sa buhay mo? Pag wala kang connection kay Lord, hindi ka pa rin mananagumpay. Kahit yung pawis mo, dugo na yung lalabas! Grabe naman yun. Hindi ka pa rin mananagumpay. Amen po ba? Kung wala kang connection sa Kanya. Kaya nga, ang buhay mo laging may problema. Amen po ba? Problemang dumadating sa buhay mo. Problema. Kasi hindi ka na nakatili sa Kanya eh. Tuyong-tuyo ka! Maging sa Kanya mga salita, tuyong-tuyo ka, wala ka! Hindi ka makapag-share kasi wala kang alam! Meron bang magsashare na, halika, sama ka sa church namin. Pag mag-share, ganun ba? Hindi po ba? Kapag nagsishare ka, siyempre, iyan mo yung word of God. Amen po ba? At saka yung buhay mo makikita sa'yo. Makikita sa'yo kung paano ka, ikaw ay lumalago, nagkakaroon ng bunga, makikita sa'yo. Amen po ba? At doon ka makakaakay, makakasama. Amen po ba? Meron ka ba nakakita ng tuyo? Halika naman, punta tayo sa church. Sige na. Kasi may pagkain doon, masarap. Sandali. Si Sister Charlotte, siyang nagluto ngayon, masarap. Amen po ba? Minsan gano'n na lang ang ano mo eh. Ba't hindi mo siya kukunin doon sa salita ng Panginoon? At kung minsan po, wala. Talagang, as in talagang, kahit anong subsob sa pamumuhay, kahit anong gawin mo, overtime ka dito, overtime ka doon. Kung wala kang connection sa ating Panginoon, walang mangyayari sa iyo. Amen po ba? Walang mangyayari. Isipin mo, magtatrabaho ka ng 12 oras. Sa human factor po, 8 hours lang. 8 hours lang, pag sumobra ka doon, hindi na po pwede yun. Hindi po ba, Sir Charlotte, Paligari, si Brother Henry? Sa human factor po, 8 hours lang. Kapag sumobra ka na doon, hindi ka na pwede. So, pahinga ka. Pero po yung iba talaga subsob. Kulang na lang. Bigyan ng toothpick yung mata. Subsob. Pupunta sa pharmacy, kung ano yung mga pharmaton. O vitamin C, vitamin A, B, o B, o O, o C, o D, o para lang yung, gusto ko yung A to Z. Para may lakas. May mapapadala ko sa pamilya. Hindi mo alam, yung pamilyang pinapadalahan mo, okay, nagkakaroon ng problema. Hindi po ba? Kung minsan, yung asawa, binibigay lang doon sa kapitbahay ninyo. Minsan, yung asawa mo, pinamimigay lang kung kanino. Kay pare. Mga anak, pinagde-drugs. Amen po ba? Kung saan-saan sila nakakapunta.
Yung pinagpapaguran mo, nawawala lang na walang kwenta. Nauwi lang. But kung ikaw ay tunay na tapat sa Panginoon, nasa sa Kanya ka, nakadikit ka sa Kanya, hindi lang ikaw, at didikit maging ang iyong sambahayan. Amen po ba? Kapag itong sambahayan na ito, nakadikit sa Kanya, kailanman hindi ka pagkukulangin. Kahit magkano lang yung sahod mo, meron ka pa rin! Amen po ba? Hindi mo na kailangan magpagod. Sabi na nga ng Bible hindi ka pagkukulangan ng ating Panginoon. Paglagyan mo ng bigas, sabi ng Deuteronomy 28, hindi po ba? Yung refrigerator, amen po ba? Kahit puro yelo yan. Hindi po sa taas freezer kasi yun Dito naman. Wow! Ang dami! Ito noong Friday, noong Sunday, the Bible study. Nananagana Amen po ba? Kaya pag wala ka kay Lord, eto, masusunog ka, iwalay ka, matutuyo ka, ay tatapong ka sa dagat-dagatan na po. Amen po ba? Next slide. Malapit na po tayo magtapos. Kung kayo'y tinan mo, kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, amen? Bakit sila nag-i-amen Amen, amen. Alam mo yung nasa salita kayo ni Lord sa akin. Amen? Kung kayo'y magsisipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo. Amen. Ay hingin ninyo ang anuman! Ang anuman! Amen. Si Lord na mismo nagsabi, baka sabi, Lord, baka hindi mo ibibigay, Lord. No, nagdadoubt ka. Ano ba? Kahit anuman! Sarap nun no? Lord, ganito lang kasi, doubt ka na Nagda-doubt ka na. Nagda-doubt ka na. Baka isip mo, ay, bigyan mo na ako yung Shoba, baka yung 3 numbers. Thailand. Hindi po ganoon. Hindi ganoon. Pag ito'y bukal sa puso mo ang paghingi kay Lord, amen po ba? Anong sabi niya? At gagawin niya ito sa inyo. Amen po ba? May nakaligtan ako Ingin ninyo anuman inyong ibigin. Ibigin. Ibigin nang gagaling sa puso. Amen po ba? Meron ba pag-ibig nang gagaling sa bituka o sa puso po yan, nang gagaling yan? Talagang nice. Gusto ko yan, Lord. Gusto ko yan, Lord. Gusto ko yan, Lord. Gusto ko yan. Oh, Lord, bigay mo yan, bigay mo. Nanggigigil pa. Kasi alam mo bibigay ni Lord Amen po ba? Meron bang humingi ng, Lord, gusto ko yan, Lord. Gusto ko yan, Lord. Gusto ko yung, talagang kinukuha mo Kinukuha mo, Lord. Gusto ko yan, Lord. Yan, Lord. Gusto ko yan. Yan. Sa akin yan, Lord. Ibibigay mo yan, Lord. Ibibigay mo yan. Amen po ba? Alam ko, walang imposible sa'yo, Lord. Amen. DHL. Lord, gusto ko dyan, Lord. Gusto ko dyan. Lord, bigay mo. Amen po ba? Ako hindi, nagdalawang isip Noong sabi ko, Dad, gusto ko sa Royal Flight. Royal Flight. Royal Flight. Napunta ako sa Royal Flight. Amen. Amen. No doubt. Amen po ba? Lord, gusto ko itong bahay na ito, itong green na ito, green. Binigay ni Lord. Amen.
Lord, gusto ko ito sa sakit na ito, Lord. Binigay ni Lord. Kasi yun ang ibig mo eh. Kahit anong ibig mo, sabi nga ni Lord, bibigay ni Lord eh. Hindi po ba? Magkano lang po yung sahod ko? Pero si Lord na nagpo-provide. Gumagamit siya ng tao. Amen! Praise the Lord. Hallelujah. Ganon si Lord eh. Sige ng akin, wala akong magagawa, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Saan ka pa? Amen. Amen. Hindi lang, Lord, ako nakatikit sa iyo, nananatili, pati kay Daddy ko nananatili. Amen. Ang dami kong pinagkakapitan. Blessing! Kung ikaw hinihiwalay mo yung sarili mo, nasaan ka? Ang mga pinot ng piso, lalagay dito. Amen po ba? So, ganun ang pag-ibig ng Panginoon pag nasa iyo si Lord. Amen po ba? Nawala po yung sakit? Napakan po eh. Blessing. Amen po ba? Praise the Lord. Next slide. So, alam na po ba ninyo yung sikreto? Pikit. Sa ganito'y lululahati ang aking Ama at ay kayo'y magsisipagbunga. Amen. Nang marami. Sipin mo, magbubunga ka. Hindi sinabi ng Panginoon na konti. Nang marami. Maraming mga bagay po ang gusto sabihin ito. Amen po ba? Hindi lang sa buhay mo, kahit maging sa labas ng buhay mo. Sabihin, yung nakikita natin. At masigit po yung nasa loob natin. Yung bunga, yung pagbabago. Nakikita yung pagbunga, paglago natin bilang isang mananampalataya. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ito'y marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Kaya ikaw ay magiging alagad ni Lord. Kapag nakikita kang mabunga. Although kung minsan po mabunga tayo, di ba? Binabato tayo. Pero nananatili tayo kay Lord. Kasi mabunga ka. Amen po ba? Nakakita na kayo ng puno na mabunga tapos binabato. Yung mga batong yan, ano yan? Mga pagsubok yan. Mga trials yan. Kung anong kahirapan yan. Kung anong yan. But still, nasa puno ka. Nakadikit ka sa Kanya. Amen po ba? Nahuhulog man kung minsan yung mga buwang yan, ba't pinapalitan ni Lord ang mga buwang yan? Pinapalitan ni Lord ang mga buwang yan. Amen po ba? Nakakaranas tayo kung minsan na mga sa buhay natin, but still, huwag kang hihiwalay sa puno. Kumapit ka pa, mas lalo. Amen po ba? Kung yung illustration ko, ang dikit mo, ganito lang, i-extend mo. Para lalong matatag. Amen po ba? Amen po ba? Kumapit ka na. Kumapit ka na. Amen po ba? Praise the Lord. Are you blessed, church? Amen. Ano po ba yung purpose ng life natin? Kung titignan po natin dito sa John 15:16. Ang sabi po dito, ako hindi niyo hinirang. Ang sabi ng Panginoon. Tunay nga po naman na hindi natin hinirang ating Panginoon. Amen po ba? Ngunit kayo hinirang ko. Siya naghirang sa atin. Amen. Napakapalad po natin. Hinirang ka ni Lord. Hinirang ka ni Lord. Wala bang, Lord, hinirang mo ba ako, Lord?
Excited na. Amen. At aking kayong inihalal. Tama po ba? Inihalal. Ano ba yung, in other words, ang inihalal? Binoto. Yalal mo natin! Iboto natin! Hinilagay ni Lord! Tinalaga ni Lord! Vote for Henry. Si Lord mismo ang naglagay, itinalaga niya tayo. Amen po ba? Inihalal niya tayo. So, hindi ka pa proud? Hindi ka pa proud sa buhay mo na nandiyan dyan ka? Yung nga barangay captain, proud na proud. Amen po ba? Hindi, kasi may pork barrel, di po ba? Kasi, nakakuha siya. O sabihin na lang natin mga barangay tanod, proud na proud, no? Dahil may batuta. What more? What more? Ito, batuta lang What more kung ikaw pa? Si Lord mismo ang nagsabi sa'yo, inihalal ka, nilagay ka dyan. Amen? Upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga. Nilagay ka ni Lord dyan upang ikaw ay magsiayon, yaon, o magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong ingin sama sa aking pangalan ay maibibigay niya sa inyo. Amen. Yun pala yung purpose ng life natin. Nilagay tayo ni Lord dito. Nilagay ka ni Lord dyan. Amen. Para ikaw ay manatili, magbunga, magpakarami. Magpakarami pa. Amen. At kung ano man ang hingin mo sa kanyang pangalan, Jesus' name, ay ibibigay niya. Ibibigay niya. Umihingi ka ba sa kanyang pangalan? Ha? Baka ibang pangalan, kaya hindi nabibigay. O pangalan man ng ating Panginoon, baka hindi ka konektado naman sa Kanya. Kaya hindi nabibigay. But, ang sabi ng ating Panginoon, siya mismo, nilagay ka na dyan Bakit nagpapatumpik-tumpik ka pa kung minsan? Amen po ba? Nagpapatumpik-tumpik ka pa. Huwag nawa, baka tuluyang ka bumagsak at mahiwalay sa Kanya. At ikaw'y matutuyo, kagaya ng nabasa natin. Kaya kung ikaw'y natuyo, wala kang connection sa Kanya, kahit anong dalangin mo sa Kanya, wala na. Dahil wala ka na sa Kanya. Amen po ba? Dahil wala ka na sa Kanya. Praise the Lord. Pahinga lang po tayo ng konti, ha? Amen. In Colossians 1:10, ito po, ang sabi po dito ni Paul, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon. Amen. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti. Amen. Tayo daw po ay lalakad na nararapat sa ating Panginoon. Bilang sa iyong paglago, ikaw ay lumakad na nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsisipamunga sa bawat gawang mabuti. Amen po ba? Nagagawa po ba natin yan? O hanggang doon ka lang sa paglago? O doon ka lang sa paglago, wala kang pamumunga? O wala ka doon sa paggawa ng mabuti? Meron pong mga ganung halaman.
Malago nga sila. Pero walang bunga. Ganun ka ba, kapatid? Kaya nga po, dapat po, lumakad tayo ng nararapat sa paningin ng Diyos. At tayo po ay gumawa ng mabuti at magsilago sa kalaman ng Diyos. Amen. Dapat po sa bawat napapakinggan natin sa salita ng Panginoon, kunin natin yan. Gawin natin yan. Lumakad tayo ng kaaya-aya sa ating Panginoon. At itong mga salitang ito ay nagkakaroon tayo ng kaalaman. Amen po ba? Next slide. Last. Ang sabi po dito sa Ephesians 2:10. Ang sabi po dito sa Ephesians, sapagkat tayo gawa na nilalang kay Kristo. Kanino po kayo nilalang? O ito lang amen. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus. Para saan? Sa mabuting gawa na mga hinanda ng Diyos ng una upang siya'y nating lakaran. Amen po ba? Ganun po pala. Kapag tayo nilalang para sa ating Panginoon. Amen. Para sa gagawin nating mabuti. Mga ginagawang mabuti. Na lang mga hinanda ng Diyos nang una pang siyang nang una upang siya nating lakaran. Ginawa na ng Panginoon yan. So maging tagasunod po tayo sa ating Diyos. Amen po ba? So gawin po natin yan. Buhay isang mananampalataya. Upang sa ganon, hindi po tayo maligaw. Amen po ba? Hindi tayo maliligaw pagkasama natin ang ating Panginoon. Napakasarap kaya kung si Lord nandito nananatili. Amen po ba? So hindi na po siguro kailangan na umiwalay pa yan, sa mga nararanasan natin sa buhay natin. Hindi po ba? Marahil, hindi lang siguro ako nakakaranas. Kung sino-sino sa atin, individual, nakakaranas ng mga pagsubok. Nakakaranas kung anuman mga bagay na dumarating sa kanilang buhay na hindi inaasahan. Mga trahedya, kung anong bagay. Kung wala kang kapit kay Lord, wala kang kalakasan. Amen po ba? Wala kang lakas. Pero pag nasa iyo si Lord, siyang magsusupply ng lahat ng iyong pangangailangan. Kaya nga sabi niya, ano man ang hingin mo, ibigin mo, ibibigay ni Lord. Alam ko sa gabing ito, may mga gusto kayong idulog sa Kanya. Merong ibig kayo, gusto nyo. Ito mangyayari. Walang imposible kay Lord. Tayo po lahat ito ngayon. Yan ang gusto ni Lord. Sinasabi na ni Lord Kung minsan, doubt ka pa rin. Pero napakabuti ni Lord. Sinasabi na yung mga sikreto. Actually, di na sikreto. Hayag na nga Etong gawin mo etong gawin mo Ito, ako na nga yung puno ng ubas. Kayo yung mga sanga ko. Ilagay mo sa sitwasyon ngayon, ang buhay mo, sa isang puno na ikaw ay sanga. Ikaw ba ay malago? O ikaw ba ay unti-unting natutuyo? Nawawalan ng dahon. At unti-unting napuputol. O ikaw kaya, isang sanga, naroon
ang sigla. Nandoon ang bawat tangkay na nasa sayo at nagkakaroon ng masiglang dahon na kulay berde. At sa iyong sanga ay nagkakaroon ka ng mga fruits, mga bunga. Ilagay mo ngayon ang iyong buhay bilang isang sanga. Patuloy mong padaluin ang mga ugat, ang salita ng ating Panginoon sa iyong buhay. Ayahan mo sa pagkakataong ito na ang pusong ito ay dumalisay. Magkakaroon ng bulaklak sa pasimula ng bunga. Bunga ng kaakit-akit. Bunga na napakatamis. Hindi pa huli ang lahat, brother and sister. Kung ang tangkay na ito ay nababali, pilitin mo sa oras na ito na kumapit sa ating buhay na Diyos. At pagkatapos mong magmanalangin sa oras na ito, may kakaiba kang mararamdaman sa buhay mo. Dahil nagkabuhay uli ang tangkay na nahuhulog na ito sa mga salita ng ating Panginoon na siyang didikit uli at magkakaroon ng buhay. Lalago ka at mamumunga at darami at anuman ang hihin mo at ibigin mo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa oras na ito. Ipagkakaloob niya. Tapat ang pangako ng Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos. Sa bawat pangako niya, ang ipagkakaloob niya ayon sa kanyang kalooban. Nais mo ba? Nais mo ba? May hinihiling ka sa pagkakataong ito. Pero nagda-doubt ka. No! Lahat po ng may mga kahilingan, magtaas ng kamay sa oras na ito. May karamdaman ng iyong ama. May karamdaman ng iyong ina. May problema ka sa asawa. May problema ka sa mga anak. May problema ka sa inyong pamilya. May problema ka sa trabaho. May problema ka sa mga kaibigan. May problema ka sa katrabaho mo. May problema ka ngayon sa pinansyal. Ba't huwag kang mag-alala?
Dahil si Lord ay sumasa atin. I-connect mo uli. I-connect mo uli. Katapatan mo, O Diyos, tunay ang dakila. Come on. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso. Come on, church! Sa aking buhay, paburit pagsambay ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Ulitin po natin, katapatan mo, O Diyos. Tapat ang Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Paburit pagsamba iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Sabihin mo nga, Panginoon, kaibuti mo. Panginoon. Sabihin mo, kaibuti mo. Napakabuti mo, Lord. Yes, oh Lord, napakabuti mo. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw lamang ang tangi ko. Sasambahin, Panginoon. Aawitan kita, Panginoon ko. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Isa pa po, sabihin natin, napakabuti ng ating Panginoon. Panginoon, kay buti mo. Maririnig ng ating Panginoon yan. Sabihin mo sa Kanya, sa kabutihan na ginagawa niya sa ating buhay. Yes, O Lord. Yes, O God. Ikaw lamang, Panginoon, Lord. Amen. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Tunay nga, Panginoon Lord, na napakabuti mo sa amin. Sa oras na ito, Panginoon Lord, nagkaroon kami ng pagkakataon na muli, Panginoon, ay makarinig ng iyong mga salita. Mga salita mo na nagdumadaloy sa aming buhay, na siya, Panginoon Lord, na nagkakaroon ng paglago at pagbunga. Salamat po, Panginoon Lord, sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Hindi mo po kami nabilang o hindi po kami nabilang sa mga taong nasa labas na nagkaroon ng busy sa kanilang buhay. At narito kami napili, Panginoon Lord, na umupo at makinig at makapagpurit, makaawit sa iyo. Hindi po ito mabibili, Panginoon Lord.
kahit magkanong salapi, kundi ang mga pusong naririto ay bukal sa paglilingkod sa iyo, sa pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Dahil ito ang nararapat, Panginoon Lord. Kami ay iyong binuhay upang kami ay gumawa ng mabuti. Salamat po, Panginoon Lord, sa kabutihang ito. At patuloy mong sinusukli sa aming buhay. Sa kalakasan, sa kagalingan, sa pangangailangan, sa lahat, Panginoon Lord. Saksi kami sa iyong kapangyarihan na aming nakikita sa aming buhay. Patuloy mo, Panginoon Lord, ang bawat isa. Patuloy mong i-shield, O Lord, sa iyong proteksyon. Na huwag magkamali, huwag magkasala, manatili sa paglago at mamunga ng marami. Salamat po, Panginoon Lord. Salamat po. At alam po namin sa bawat kahilingan ng aking mga kapatid, ayon sa kanilang ibig, ay iyo nang pinagkaloob. Ano man ito, lumabas sa kanyang bibig nang nanggaling sa kanyang puso. Ipakita mo, iparanas mo sa kanya right now, O Lord, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kabuti sa kanyang buhay. Kaya, O Lord, inaangkin na namin, Panginoon, sa iyong pangalan, ang mga kahilingan na ito. At sasabihin namin, kami ay nagtagumpay. Kaya Lord, minsan pa, salamat po. Salamat po. Salamat po. Sa'yo, Lord, sa'yo lang. Sa'yo lang. Sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo lang, Panginoon Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakadakila niya. Hallelujah. Salamat po sa iyo, Lord. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Purihin po ang Panginoon sa bawat buhay natin. Salamat po. Naniniwala po ba kayo na binigay na ni Lord ang kahilingan niyo? Ano man ito, nasa iyo na. Nasa iyo na. No doubt! Sa iyo na. Hallelujah! Praise God! Propal po natin ating Panginoon.